Magandang araw mga ka-viewers! So ngayon mag-storytelling muna tayo dito sa aking laro. Itong ping-pong, isa ito sa mga nakahiligan kong laro. Simula nung high school, no, that was 1990. So unang laro ko pa lang nito ay talagang talbog-talbog ang bola niyan. Talagang kung lumpas-lampas pa sa ulo ko. So nung una, yan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan, pinapractice kami. So hanggang nasanay kami na araw-araw naglalaro, hanggang nagkaroon kami ng coach na siya ang nagtuturo sa amin, paano ang pagsimula, paano yung mga kailangan gawin, paano paghawak ng raketa. So ganyan po. Ang kagandahan sa school namin, very supportive sila sa mga players. Lalong-lalo na yung mga teachers na marunong at magagaling ay sila ang nagpa-practice sa amin. Pag naglalaro kami ng intrams, doon kami sa stage ng basketball court nagpapaligsahan. Pag proper training na, doon na kami sa dating armory, naging canteen at hanggang naging training room na namin. Isa sa nagustuhan ko sa larong ito ay dahil indoor game. So hindi mo na kailangang pumunta sa labas para doon ka magpainit. Alam mo naman tayong umiiwas tayong mainitan dahil alam ang balat natin na itom-itom na. So ang hirap kaya yung maitim ka na tapos magpainit ka pa. Di, pag katapos niyan, gray na ang kulay natin. Nung high school, kung saan-saan kaming schools na pumupunta para lang maglaro nito. At kung mapalad na at ikaw ay magaling sa lahat, ikaw ang mananalo of course at pupunta kayo doon sa province para mag-training. After nyan, ilang months kang magti-training doon na hindi mo makikita ang iyong pamilya or sabihin natin yung nanay, tatay natin, mga kapatid. So kailangan sakripisyo po sa ganito pag ikaw ay player. Na-experience ko rin yung December 25 na hindi umuwi sa aming bahay. Ang ginawa ng aming provincial governor ay hinandaan kami at nagkaroon ng party para lang kahit papano ay maging masaya ang mga athletes. I'm just lucky that time dahil doon pa na-assign si tatay sa Tandag kaya palagi niya akong nabibisita. So kahit papano, hindi ako masyadong na-homesick. Lalong-lalo na hindi ka rin nakakapasok araw-araw doon sa iyong room dahil nga puspusan ng iyong pagti-training. Di mo na nakakasalmuha yung mga classmates mo. Nung kapanahonan namin, pag ano ang high score sa inyong room, yun din ang magiging score ng player o yung athlete. Kaya syempre kami, masigasig talaga kaming nagti-training dahil saan ka pa ba niyan? Ang valedictorian mo, magiging ganun ang score mo, di ba? Dati ang Surigao Sur ay under pa ng Southern Mindanao. Di katulad ngayon ng Caraga Region na. So ang pinakamalayo kong napuntahan sa part ng Southern Mindanao ay ang Coronadal. Pagka-college ko naman ay sumali na naman ako sa larong ito. Hindi ako nagpapahuli dahil siguro nga nandito na sa akin ang larong ito, hindi na talaga mawawala. Dahil sa Ozami City ako nag-aral, pumupunta kami doon sa mga lugar na sakop ng Region 10, Tangub City at Cagayan de Oro City. Napuntahan ko rin ang Bacolod City nung nasama na sa palarong pangbansa na pagdating doon ay iwit-iwit jud no. Sabi nga nila, charge to experience na lang jud no kahit hindi nanalo. Basta nakaikot ka naman doon sa lugar na yung napuntahan. Akala ko pag nagtrabaho na ako ay mahinto na itong larong ito, yun pala hindi. Talagang nagsisimula na naman. Okay na rin dahil talagang kailangan natin ng exercise no. Hindi pwedeng walang exercise lalo na pag ikaw ay nanganak, lalaki na yung katawan natin. Taon-taon talaga meron kaming sports fest, kaya present at mukha ko dyan. Naalala ko pa noon, kahit 5 months ang tiyan ko, sa aking pangatlo ay sumasali pa rin ako nito. Ang kagandahan kasi nito ay nakatayo ka lang naman, hindi ka masyadong magtatakbo. Meron akong naging kasama noon na si Ate Tit na talagang sumasali at sumasalang pumupunta sa iba't ibang bansa. Kaya lang, ang sabi ko naman, hindi na ako pwede nito dahil nga meron ako mga anakis. May time pa yun noon na inorderan ako ng DP para lang ma-DS doon sa headquarters. Pero pinalampas ko yun dahil meron akong VIP na hindi pwedeng iwanan. So that time, yun yung mga isa sa opportunity pero hindi ko tinanggap. Meron din yung time na nagkaroon din ng isa pang order na ako'y nasa office na pero hindi rin pwede dahil subsuban yung aking trabaho noon. Walang pwedeng ipalit muna. Nung nagkaroon ng COVID ay natigil ang larong ito dahil bawal tayong makikipagsalamuha. So after ng COVID, so niresume naman pero nag-iba na yung buwan ng ating laro. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagtangkilik at pakikinig dito lang kay Mami Shi. Bye!